Magandang umaga sa aming mahal na guro, Binibining Cherilyn Ong. Ngayong umaga, ako'y magkakaroon ng demonstrasyon sa pagtuturo sa Filipino panintigan. At ito naman ang aking banghay aralin. Magandang umaga mga bata! Ayan, at tumayo muna kayong lahat at tayo muna ay manalangin. Okay? Ipikit ninyo ang inyong mga mata at ako'y inyong sabayan. Ama naming mahal, maraming salamat po sa panibagong araw na handog ninyo. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain ngayong araw. Tulungan niyo po kaming maging mabait at masipag na mag-aaral. Amen. Ngayon mga bata, nais kong pulutin ninyo ang anumang kalat na inyong nakikita sa ilalim ng inyong mga upuan. Ayan, mabuti. Ngayon manatili mo na kayong nakatayo para sa ating pagtala ng liban. Hahatiin ko kayo sa dalawang linya, dito ang mga babae at dito naman ang mga lalaki. Ngayon may patugtugin akong kanta at gusto kong sabayan nyo ito. Kapag sinabing, nasaan ang lalaki, sabihin, heto kami, habang kumakaway. At kapag sinabing, kumusta, sabihin, mabuti, habang gumagalaw yung ating bewang. Ayan, maliwanag ba, mga lalaki? Ayan, ganoon din sa mga babae. Pagkatapos niyan, tayo ay magbilang. Okay, mga bata, umpisahan na natin. Okay, maganda, mga lalaki. Nasaan ang lalaki, heto kami, kumusta, mabuti. Okay, sa mga babae naman, maganda. Nasaan ang babae, heto kami, kumusta, mabuti. Okay, tayo ay magbilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan mga bata, masaya ako dahil kayong lahat ay kumpleto ngayong araw. Okay, pwede na kayong umupo. Nais ko kayong paalalahanan sa ating alituntunin sa ating silid-aralan. Ngayon, pakibasa ng sabay-sabay. Okay, mga bata, mga alituntunin sa loob ng silid-aralan. Una, panatilihing malinis ang silid-aralan. Pangalawa, itaas ang kamay kung may gustong sabihin o itanong. Pangatlo, makinig ng mabuti at umupo ng maayos. Pang-apat, maging magalang sa lahat ng oras. At panglima, magsabi ng totoo sa lahat ng oras. Okay mga bata, naintindihan ba ang ating alituntunin sa loob ng silid-aralan? Ayan, mahusay. Ngayon mga bata, bago tayo dumako sa ating bagong paksa, ano nga ulit ang ating napag-aralan kahapon? Yes, Marco, ayan, mahusay. Ang ating pinag-aralan kahapon ay tungkol sa kahulugan ng maikling kwento. Okay? Naalala niyo pa ba kung ano yung kahulugan ng maikling kwento? Yes, Roma? Ayan, tama. Ang maikling kwento ay isang maiksing salaysay na kinabibilangan ng isa o higit pang mga tauhan. Ito ay tungkol sa mahalagang pangyayari. Ayan mga bata, ito din ay isang masining na anyo ng panitikan na nag-iiwan ng kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Ayan, mahusay. Ngayon mga bata, wala na ba tayong katanungan tungkol sa ating nakarang paksa? Ayan, wala na. Mabuti. Ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong talakayin, magkakaroon muna tayo ng laro. Ngayon, umpisahan na natin. So, mayroon ako ditong snack pack. So, ang laman nito
ay iba't ibang pagkain. So may chocolate tayo dito, meron tayong biscuit at iba pa. Ngayon mga bata, makukuha nyo itong premyo kapag malutas nyo ang aking ibibigay na hamon. Okay, bago yan, may patugtugin akong kanta. And then habang nakatugtog yung ating kanta, dapat na ipasa natin ito sa ating mga katabi. At kapag huminto naman yung ating kanta, kung sino yung nakahawak nitong ating snack pack, ay siyang magkakaroon ng pagkakataon na makuha ito kapag malutas yung aking ibibigay na hamon. So mamaya sasabihin ko kung ano yung magiging hamon natin. Maliwanag ba? Okay, ngayon umpisahan na natin. Ayan mga bata, ipasa natin itong ating snack pack sa ating mga katabi. Ayan mga bata, uli natin sabayan yung ating kanta. Ayan, yung ating snack pack ay na kay Christian. So Christian, pwede mong mapapasayo yan kapag malutas mo ang aking ibibigay na hamon. So ito yung magiging hamon natin. Okay, halika at ayusin mo ito ayon sa ating mga larawan. So ang ating mga salita dito ay si cellphone, ang at niyang bagong inday. So ano yung makikita mo sa unang larawan? Di ba isang babae? So dapat yung una nating nandito ay si Inday. So nabasa niyo ba? Nakita niyo ba kung ano ang nabuo ni Christian? Ano napapansin niyo sa mga salita na inayos ni Christian? Okay, tama. Okay, mayroon tayo pangalan ng isang babae na si Inday. At mayroon din tayo dito na isang bagong cellphone. Dahil mga bata, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa isang maikling kwento, tungkol sa isang babae na nagkaroon ng bagong cellphone. So ano kayong magiging pamagat ng ating maikling kwento? Ayan, nakikita nyo na dito si Inday at ang bago niyang cellphone. Ayan, mahusay. Okay mga bata, umpisahan natin ang ating maikling kwento. Gusto ko, tumingin lang kayo dito sa harapan at makinig ng mabuti. Dahil habang ako'y nagbabasa ng ating maikling kwento, ay mayroon akong mga ilang katanungan. Maliwanag ba? Okay, ayan. Okay mga bata, nakikita nyo na ba ito? So ito yung ating aklat ng ating maikling kwento na si Inday at ang bago niyang cellphone. Okay. Ayan mga bata, handa na ba kayong makinig? Ayan, umpisa na natin. Malapit nang makatapos si Inday sa elementarya at parehas na silang nasasabik ng nanay niya sa pinakahihintay na araw. Sino nga ulit ang bida ng ating kwento? Ayan, tama, si Inday. Si Aling Piling ay halos hindi na makatulog kaiisip kung ano ang ereregalo sa nag-iisang anak. Ano nga ulit ang pangalan ng nanay ni Inday? Ayan, tama, si Aling Piling. Isang araw, si Inday ay namasyal sa bahay ng isa niyang kaibigan. At nagkaroon ng oras si Aling Piling na bumili ng sorpresa para sa anak. Dali-dali siyang pumunta sa pamilihan at doon nakakita siya ng isang cellphone. So saan nga ulit pumunta si Aling Piling? Ayan, pumunta siya sa pamilihan. Ayan, mahusay. Ano nga ulit ang kanyang nakita doon? Ayan, tama, nakakita siya ng cellphone. Sakto to. Medyo malayo ang paralan ni Inday sa sekundarya. Kakailanganin niya to, sabi ni Aling Piling sa sarili. Nagkasyang pera ng matanda para sa bagong cellphone na ireregalo sa anak sa pagtatapos niya sa elementarya. Pagka-uwi nito sa bahay, dali-dali niya itong binalot at itinago sa kanyang aparador. So saan nga ulit itinago ni Aling Piling ang regalo para sa anak? Ayan, tama, itinago niya ito sa aparador. Lumipas ang isang linggo at dumating na ang pinakahihintay na araw ni Aling Piling
at Inday. Mangiyak-ngiyak ang matanda habang isinusuot sa anak ang medalya sa ibabaw ng entablado. Pagkatapos ng seremonya, nagpakuha ng litrato ang mag-ina. At inabot ni Aling Pileng ang kanilang sorpresa kay Inday na agad naman itong binuksan. Naku, bagong cellphone! Yehey! Salamat nanay! May bagong cellphone na ako, sigaw ng anak. Ano ang binigay ni Aling Pileng sa anak? Ayan, tama. Binigyan niya ito ng bagong cellphone. Simula ng gabing iyon, palagi nang nakatutok sa cellphone si Inday. Kahit bakasyon, malimit sila kung makapag-usap ng nanay niya. Palagi niya nakasing ka-text si Rico o di kaya'y nagtatawagan sila. Sino nga ulit ang ka-text o katawag ni Inday? Ayan, tama. Si Rico. Alam mo, Bessie, magkikita kami ni Rico bukas. Sa wakas, makikilala ko na siya. Siguro gwapo siya, no? Matangkad, maputi. Kwento ni Inday sa kaibigan niya. Narinig ni Aling Pileng ang mga sinabi ni Inday kay Fiona tungkol kay Rico. Sino nga ulit ang kaibigan ni Inday? Ayan, si Fiona. Teka, Bessie, tawag ako ni nanay. Tatawag na lang ako sa iyo ulit. Bye! Nay, bakit po? Tanong ni Inday sa anak. Ano yung narinig kong makipagkita ka sa hindi mo kakilala? Ganun ka na ba kakampante na mabuting tao yan? Isa cellphone mo lang nakilala? Sabi ni Aling Pileng sa anak. Kaya nga po, Nay, magkikita kami, Nay, upang magkakilala kaming dalawa. Hirap naman sa inyo, minsan na nga lang ako lumabas, marami pa akong naririnig. Sabi ni Inday, bago padabog na pumasok sa kwarto niya. Ano nga ulit ang ginawa ni Inday nung pumasok siya sa kwarto niya? Ayan, tama. Padabog na pumasok si Inday sa kwarto niya. Nagulat si Aling Pileng sa inasal ng anak. Dati-rati ay hindi niya magawang sagutin siya ng ganon. Nagtimpi na lang ang matanda at ipinagpatuloy ang pagluluto ng kanilang hapunan. Kinabukasan, pagkagising ni Aling Pileng ay wala na ang anak sa tabi niya. Iniisip niya na lang na umalis siguro yon at sana'y mag-iingat siya. Hindi man lang nakapagpaalam si Inday sa ina niya. Bumangon na ang matanda at nagluto ng almusal at inihanda ang kanyang mga paninda sa araw na iyon. Pagkatapos kumain ay lumakad na siya, dala ang kanyang mga lutong bibingka. Mga bata, ano nga ang paninda ni Aling Pileng? Ayan, tama. Mga bibingka. Naglako si Aling Pileng malapit sa parke. Marami ang bumili sa kanya at nung paalis na siya para umuwi ay nakita niya si Inday mula sa malayo. Kahit hindi niya masyadong maaninag ang mukha ng anak, alam niyang umiiyak ito. Sino nga ulit ang nakita ni Aling Pileng na umiiyak? Ayan, tama, si Inday. Nak, Inday, anong nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Tanong ng matanda sa anak. Ayan, Nay, nawawala po si Rico. Dala-dala niya po yung bag ko. Kanina nag-uusap lang kami rito tapos biglang naihiraw siya kaya umalis saglit. Sabi ng anak habang umiiyak. Kinento ni Inday na nagkita sila ni Rico sa parke at pagkatapos ng isang oras ng pag-uusap ay nagpresenta itong bitbitin ang bag niya. Habang naglalakad sila, ay sinabit ng binata ang bag ni Inday sa kanya, kung kaya't nahiya na siyang kunin ito. Ano ang dala-dala ni Rico nang ito'y nawala? Ayan, tama, yung bag ni Inday. Kasama sa nawalang bag ni Inday, ang bagong cellphone na pinag-ipunan at binigay ng nanay niya sa kanya. Lubos ang kanyang pagsisisi dahil hindi siya nakinig kay Aling Pileng. Ano ang kasama sa nawawalang bag? Ayan, tama. Ang cellphone na niregalo ng kanyang nanay. Okay mga bata, nagustuhan nyo ba ang ating kwento? Ayan, naintindihan ba mga bata? Ayan, mahusay. Ako ay may mga ilang katanungan kung talagang naintindihan ninyo ang ating
maikling kwento. Ano nga ulit ang pamagat ng ating maikling kwento? Yes, Christian? Ayan, tama. Si Inday at ang bago niyang cellphone. Okay, sino-sino nga ulit ang mga tauhan ng ating kwento? Roma? Ayan, tama. Si Inday, si Fiona, si Aling Peleng, at si Rico. Mahusay. Okay mga bata, tungkol saan naman ang ating napakinggang kwento? Okay, Jessa? Ayan, tama. Tungkol ito sa isang bata na nagkaroon ng cellphone ngunit nagbago ang kanyang ugali. Okay, mahusay, Jessa. Okay, mga bata. Ano naman ang nangyari kay Inday simula nang nagkaroon ito ng cellphone? Yes, Charis? Ayan, tama. Malimit na itong makapag-usap sa nanay niya. At palagi na niyang ka-text or katawag si Rico hanggang sa nakapagkita siya nito at nawala yung cellphone niya dahil hindi siya nakinig sa nanay niya. Ayan, mahusay mga bata. Kung kayo ba si Inday ay gagayahin niyo ang hindi pagsunod sa magulang? Ayan, dapat gayahin natin ang ating mga magulang para sa ating ikakabuti. Okay mga bata, ano kaya yung aral na ating mapupulot sa maikling kwento na ating napakinggan? Okay, Juvie? Ayan, tama. Pahalagahan natin ang mga bagay na ibinigay ng ating mga magulang. Okay, Christian, ano pa? Ayan, tama. Dapat huwag masyadong magtiwala sa nakilala natin online. Okay, ano pa? Okay, ano pa, Alexa? Ayan, tama. Dapat laging sumunod sa ating mga magulang. Okay mga bata, mahusay kayong lahat at napakagaling ninyo. Ngayon, tumayo kayong lahat at bigyan nyo ng mahusay clap ang inyong mga sarili. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Mahusay. Okay, ulit. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Mahusay. Okay mga bata, magkakaroon ulit tayo ng aktibidad at magkakaroon ulit kayo ng maraming papremyo. Okay, bibigyan ko kayo ng 3 minuto na magawa ito. Gusto ko pag sunod-sunodin ninyo ang mga larawan ayon sa ating napakinggang kwento. Okay? Ayan, tingnan nga natin kung tama ang inyong nagawa sa pagkasunod-sunod ng mga larawan ayon sa pangyayari sa maikling kwento. Ayan. Okay, tama kayong lahat. Ngayon, bigyan naman natin ulit ng mahusay clap ang inyong mga sarili. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Mahusay. Okay, mga bata, maaari kayong pumili dito sa ating mga papremyo dahil natapos ninyo ang inyong aktibidad. Okay mga bata, para naman sa ating pagsusulit, kumuha kayo ng ballpen at sagutan nyo ang mga ito. Okay? Papasa ko ito ng isa-isa sa inyo. At ito naman ang ating panuto. Basahing mabuti ang bawat tanong, piliin at bilugan ang tamang sagot ng mga sumusunod. Okay? Ano ba dapat? Okay, bilugan ninyo ang tamang sagot ng mga sumusunod. Ayan, bilugan ninyo ang tamang sagot ng mga sumusunod. Okay. Ayan. Ayan, ipasa sa inyong mga kaklase sa likod. Ayan. Okay, para naman sa ating takdang aralin, sa isang malinis na papel, isulat ang pangunahing aral na natutunan sa kwento na si Inday at ang bago niyang cellphone. Okay, magsasagawa kayo ng reflection. So, isulat niyo ito sa malinis na papel. Okay, mga bata, wala na ba tayong mga katanungan? Ayan, naintindihan ba? Okay, mahusay. Sana ay may natutunan kayo sa ating ginawang leksyon ngayong araw. Okay, paalam mga bata. Ayan.